Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Tuesday class po. At ano na po, under po ng Andrew Theological Seminary na po yung ating pong subject na kinukuha ngayon. Dito po yung Old Testament Survey. Ano po. Tayo po muna ay maglaan ng panalangin bago po tayo pumalaot sa ating pong pag-aaral. Pastor FB. Kayo po'y manalangin. Okay, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Hinihingi kami ng karunungang nagmumula sa iyo. At sa aming pag-aaral, gabayan kami ng banal na Espiritu. Yes. Ayan, sabi ng iyong salita, anumang karunungang mataas, ay binababa po namin sa karunungan ng aming Panginoon Jesus. Yes. Ama, nandito kami mga lingkod mo, nais naming matuto at hayaan o Diyos, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami i-guide according to your word, to give the Spirit to us, to lead us, and to guide us in all truth. Thank you, Lord. Maging si Bishop Jesus Roque, Panginoon, bigyan mo po siya ng karunungan to guide us at hayanin katotohanan ng salita mo, Panginoon. Yan po ang aming ma-meditate at yan po ang aming mapangalat, Panginoon, din sa aming lugar. Salamat po. Ayan, bigyan mo kami, Panginoon, ng provisions na makapagtapos po kami sa aming mga pag-aaral. Yes. Ano man ang mga bayarin, Panginoon. Kaya ng Diyos na lagi kang merong ibinibigay sa aming provision. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, mag-aaral po natin about Old Testament. Kasi meron po ako nakausap. Sabi niya, no need to study about Old Testament. New Testament na lang daw po. Kasi nasa bagong tipan na tayo. Kaya, hindi na daw kailangan ituro pa yan o i-preach daw yung Old Testament. So, mukhang extreme na naman, ano. Kaya namin talaga extreme na lumalabas, eh, no? So, tayo po, bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo na mahalaga po ang lumang tipan. Paano na ang bagong tipan ay mahalaga, mahalaga rin po ang lumang tipan. Pareho po siyang dapat pagpahalagahan. Kaya naman, pareho po siyang dapat na aralin, na po, bigyan ng importansya. Kaya meron po tayong subject ng Old Testament Survey, ano po. Dito po, an introduction to the Old Testament, sa atin pong manual. Sabi nga, the Old Testament was originally divided into two sections. Yan. Thank you, Pastor Nards Darilay, for joining us sa, online. So, kumusta na po kayo? Matagal-tagal nang di namin kayo nakakasama face-to-face, ha? Sir, magaling na ba? Ayan. Dalawang section daw po originally, no? Yung tinatawag na Old Testament. Ano po yung dalawang section na yan? Pinatunayan po yan ng mga talata. Mateo chapter 7 verse 12. Ano po sabi diyan? Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. This is the law and the prophets. Yun. Ano sabi? This is the law and the prophets. So, dalawang section lang ang tinutukoy, ano? So, yun pala kasi talaga ang original na division ng lumang tipan. So, nagkaroon lang ng tinatawag na progresibo, no? Progress ng division ng lumang tipan. Isa pang patunay sa Luke chapter 16, verse 16. Ano po sabi ng Luke 16, verse 16? Na taga-bautismo. Ang kautosan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. At mula nung dumating si Juan, ipinangalan na ang mga magagandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos. At ang marami ang nagpupumigit maging sakop nito. Okay, no, sabi, verse 16. Ano sabi ulit ng verse 16? The law and the prophets were proclaimed until John. No? Pinoproclaim daw po yung alin? Yung law. Yung pag sinabing law, ito yung mga sinulat ni Moses. Batas. No? Yung 5 unang aklat. At yung sumunod na section ng mga itinuturo nila, yung mga sinulat ng mga propeta. Kailan daw po ipinoproklama ito? Pinoproklama hanggang kay John.
until John, di ba? Sino John? John the Baptist? Hanggang sa panahon ng pangangaral ni John the Baptist. So, ibig sabihin, ang mga pinaghahanguan nilang mga talata galing sa Lumang Tipan. At dalawang section nga lang ang tinutukoy. Ano? Ang nire-recognize nila, law and the prophets. Ibig sabihin, pag law, 5 aklat yun. Yung prophets, 17 yata yun. Ano? Yung mga aklat na yun. So, sa verse 29, para lalong patunayan, but Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear. Oh, di ba? Dalawa uli, no? Pagdating ng verse 31, sabi roon, but he said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded even if someone rises from the dead. So yun po yung malinaw na sinasabi po dito sa division ng Biblia. Originally, 2 section. Ano po? So, sabi nga, this was later expanded into a threefold division. So, ano po yung threefold division? The law, the prophets, and the writings. Naging 3 ang division. Ano patunay? Talata, Luke 24, verse 44. Then he said to them, these are the words of which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets Okay. and the Psalms concerning me. About me. Concerning me, di ba? Sabi. Now, he said to them, these are my words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. So, concerning to whom? To Jesus. Concerning to our Lord Jesus Christ, So, yung palang law, sinulat ni Moses, yun palang sinulat ng mga propeta, even in the book of Psalms, or writings, So, hindi pwedeng concerning to our Hindi Lord pwedeng Jesus Christ. baliwalain. Siya yung subject. Diba? Yun pala, siya yung subject eh. Siya yung tinuturo. hindi pwedeng baliwala No. yung Old Testament. Kaya hindi pwede talagang iset aside. Yes. Biblical na biblical. Kaya lang, sa Old Testament, parang siya, parang shadow. Shadow sa reality. Hindi direct, sa Old Testament. Pero, yun ang hindi masipat ng mga Jew. Kaya, mystery sa kanila yun eh. No? Literal sa kanila po. Very mystery. Kaya hindi nila na-recognize. Yun pala napakalinaw ng mga sinasabi ng mga salita ng Panginoon. So, yun po yung expansion, or expanded in a threefold division, the law, the prophets, and the writings. Ang supporting verse Luke 24:44. So, dito sa Luke 24:44, si Kristo po, nabuhay na maguri na dyan, Diba? Sabi nung una kanina, yung binasa natin, yung tinatawag na law and prophets, it was preached until John. So, nga sa panahon lang ni John. Pero dito, merong pagbabago na merong after ng ascension ng ating Panginoon, resurrection ng ating Panginoon Jesucristo pala, di ba? Meron siya dinagdag. Ano yun? Dagdag? O talagang originally kasama na talaga? Kasama na. Another lang na revelations. Baga,
Kasi nangyari na rin yun, existing na rin yun. Di ba? Yung Book of Psalms na yan, Book of Proverbs na yan eh. So, kino-confirm na lang ng ating Panginoon. Siguro baka hindi nila nire-recognize pa yun. Di ba? Pwede. Andiyan siya, existing siya, pero hindi recognized by the Jews. Baka siguro common book. Pero nabanggit niya yung isa yung Psalms, dun sa, bakit niyo akong babatuhin? Babatin niyo ba ako sa amin? Hindi. Pinapantay mo yung sarili mo sa Diyos. Sabi niya, hindi ko pa nabasa. Quote and quote from Old Kinod niya Testament. from the Psalms po na, Yun. don't you know that we are God? Sabi niya. Nasa Psalms po yun. So doon pa lang, nabanggit niya, pero hindi solido na katulad nito. Yeah. Nasabi yung Psalms talaga. Oo. Kasi nga, talaga maraming messianic psalms ang tawag, about our Lord Jesus Christ. So, yan, kaya nakikita natin, napakahalaga rin pala ng Lumang Tipan. At sabi nga, all 39 books in our Old Testament are contained in 24 books of the Hebrew Bible. Sa 39:24 ang libro. Di ba 39 yung atin? Opo. Ngayon, hawak natin 39 books na ito Old Testament 27 ang New Testament. Opo. All in all is 66. Pero yung Old Testament, originally, 24 books lang. Paano naging 39? 39 tayo, pero sa kanila, yung Old Testament, it contained 24 books. Bakit? Do you have any idea bakit 24 books lang pala sa kanila yung 39 books natin? Sa Yung Old Testament ng Hebrew. sa kanila Septuagint. O iba pa yung pagkakasulat ng Septuagint yung kasi ang Ibig sabihin, Septuagint hindi pa Greek yun word yung- yan Greek translation. 24. 24 pero 39 tayo. Paano nangyari? Baka hindi kasama yung mga yung sa minor prophets. Kasi Minor. pinagdidiinan law and prophets. Kasama. Kasi ang mga mga nilang yung mga major prophets. Major prophets. Katulad ng minor prophets sila doon Kaya mahalaga talaga na inaaral talaga natin. Kasi yun na, fix na tayo na Wala tayong idea sa history, kung bakit 24 noon. Sabi dito, di ba? All the 39 books in our Old Testament are contained in the 24 books of the Hebrew Bible. Yung Hebrew Bible, original Hebrew Bible. Dapat makaano tayo ng Hebrew Bible na mahal. Panak ang tawag mahal. Sayang meron ng nakaw. Ito, tingnan niyo nasa page, pakita ko sa inyo. Next page. Page 2. Page number 2 para magkaroon tayo ng malinaw na idea. Di ba nakita nyo? Overview of the Old Testament books. Tapos nakalagay Hebrew Canonical Order. Ngayon, bilangin nyo kung ilang books yan. Page 2, ilang aklat? 7. 8, 9. Hebrew Canonical Order. Ilang books? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 naman. 29. The scroll. 1, 2, 1. Ilan na bilang nyo? 5, Kaya bilang 7, 8. Kaya pala, magkakasama ang kaya 24 lang. Di, inyo. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39 pa rin. 11, 12. Ba't na naging page 24 ba? Nakita nyo 24? Hindi. 39 pa rin. 15, 16, 1, 2. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 20.
May Ilan? mga pinagsasama sila. Ha? 31. 31. Kasama na yung 1 and 2. Paano magtatali yung 24? Paano magiging 24? Sabi, 24 daw yan eh. Kasi meron pa tayo, the 12. No? Sa the 12 kung nakapalang po yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34. Bilangin natin. 34, pero ang ginawa ko bisa... Paano naging 24? Dapat 24 lang yan. Yung first and two Samuel. 24. Paano bilang? Isang count lang. Kasi po yung Yung first and second Samuel, Magkasama first and sila second lahat Samuel, bali isang count lang yun. Sige, ano ko na, tuturo ko na para. Ito. Una, punta tayo sa dalaw. O, yung dalaw, tawag doon, Torah. Pentateuch, pareho lang yun, ha? Lima siya. Isang aklat ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 na yon. Sa The Prophets, meron siyang tinatawag na The Former Prophets. At ang unang aklat ng Former Prophets, Joshua, Judges, 1 Samuel and 2 Samuel, isang aklat lang yan. Opo. 1 King and 2 Kings, isang aklat. O di 4 yun. Apat. Siyam na. Wala nga dito ang O, merong latter prophets. O. Ano yung the latter prophets? Jeremiah, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Sibania, pinagsama po yan ano eh. Yung Hosea, Joel, Amos, pinagsama po eh. Sige. The latter prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Tatlo lang. Tapos meron siya tinatawag na the 12. Ang kasunod, the 12. Yung the 12, it composed of Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sepanaya, Agay, Sekaraya, Malakay. Di 4 lang yon. Yung latter prophets, 4 lang. Nakana niya? Okay? 1, 2, 3. Ganito lang nila. Adi, ano na? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, hanggang the 12. 13 na. What counts lang yun, bisa. Yung Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, tapos the 12. Balik 4 counts lang siya. 24 nga. Oo, 4. Kasama yung the 12, isang aklat lang yun, the 12. Ang tawag doon, the 12. Yung the 12, isa lang yun. Yung the 12. Yung the 12, yung Hosea, Joel, Sumunod, the books of truth. Tama ba? Opo. O, Psalms, Proverbs, Job. 3. Tapos the scroll, ang tawag, ano? Yung the scroll, it composed of Ruth, Song of Songs, Ecclesiastes, Lamentations, Esther. 5. And the rest, Daniel. Tapos yung Ezra at Nehemiah, isang aklat lang yan. Yung 1st and 2nd Chronicles, isang aklat. Wala, sa bilangin na ninyo, 1, 2, 3, 24. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24. 14, 15, 16, 24 po, 17, 18, 19, 20, 21, Galing. 23, 24, 25. Aba. 24 na. 24. 25. Kasi second Chronicles pa eh. Ganun pa eh. 24 po. 24 lang. Hindi, bilangin nyo. Oh. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, 5. Hebrew ka lang nito. Oh, 5. Joshua, 6, Judges, 7, First Second King, 8, First Second King ulit, 9, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. 10, 11, 12, Sa 12. 13. 13, 14, 15. Oh, 24. Ruth, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 na. 24. 24 lang. Ang tulungan natin 24 eh. Oh, ito na lang, Pastor, para mas madali. Yung dalo of Torah, lagay natin sa taas, 5. Yung dito sa the prophets, 1, 2, 3, 4, 4. 24 tama, 24. Okay Yan na, okay na. O, kaisa na, ha? Okay. Sold. Sold na, sold. Okay. Kasi, Kaya pala ganun sa kanila. yun, 24 lang. May pinagsama-sama sila. Oo. Diba? 30 din buksan. Sa atin, pinag-iwa-hiwalay na natin eh. Isang aklat ng 1 Samuel, isang aklat ng 1 Ang 2 purpose Samuel. kasi para mas mabilis mahanap. Kunyari, Joshua 1:8. Siyempre, kung magkakasama siya, magkakadugtong. Katulad ng magkasama dito. Awa. Itong the 12 lang eh. The 12. Oo, yan. The first yan eh. O, isang aklat lang yan. Chapter 15. Ang title, The 12. Diba? O, yan.
Nagsama-sama na sila Pero sa Hosea. Bible nila, ganun po talaga sa Yun ang pagbilang Pero may nila. mga verse din po. Alam ko, wala po. Sa una, wala pang verse yan. Tuloy-tuloy lang. Nilagay lang just to ano. Inaayos lang yung mga verses na yan. Ang nagdiwan-diwan nila yung Isaiah. Okay na. Opo. Okay, balik tayo sa introduction. Pag may problema pa kayo, doon tayo sa barangay. Kailan makabisado lang talaga. At least Yung idea. Una, dalawang section. Opo. Pastor Jose, una, dalawang section. Wala kasi kanina. Di ba? Sumunod, naging 3 section ang Bible. Unang section, anong unang section? Una, dalawang section. Law and the Prophets lang muna. Ito po sa notes. Sa Matthew 7:12. Sa notes. Manual. Tsaka sa Luke 16, Introduction. 29, 31. Introduction. Tapos later on, nung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, Ganun. binanggit niya na ang Psalms, Opo. ang writings, 3 section na. The law, the prophets, and the writings, or the Psalms. Okay na. The Greek translation of the Old Testament, ang tawag sa kanya, Septuagint. Yan po. O yung LXX, 17. the 70s. Parang ganun, So, ito pong translation, Greek translation niya na Septuagint po. Opo. Yung Hebrew, from Hebrew To to Greek, Septuagint ang tawag. Okay. Po? At ang ibig sabihin ng Septuagint, LXX. So, kasi po, ayon sa kanila, meron pong 72 scholar ang nag-translate niyaan. Po? 72 scholar. So, yung LXX arranged the books in 4 divisions. Yun na. Pagpasok ng LXX, naging 4 division. Tignan nyo, 3 division kanina, Ba? Yung Hebrew, canonical order, 3 division. Sinabi ni Kristo sa 24:44. Ngayon po, nung maisalin siya sa Septuagint ng Greek translation from Hebrew to Greek translation, naging 4 na division. Ito na yung ginagamit natin ngayon. Hango ito sa Septuagint. Anong unang division? Law. Yun, yung 5 Tapos, history. 12 yun. Tapos, poetry. 5 ang poetry. So, and then, prophecy. So, ito po yung Okay, so, kasi nga, ang Septuagint, yun nga, Greek translations ng Hebrew, at yun, nagkaroon ng 4 divisions, according to yung pong mga nagsulat, ito po ay sinulat po ng mga Jew, yung 12 tribes. At every tribes, 12 sila, 6 sa bawat tribu. 6 na kinatawan. Galing kay Ruben, galing kay Simeon, galing kay Judah, galing kay Naphtali, di ba? So, yung 12 tribu na yon, bawat tribu, inulit ko, sila po ang naging mga scholar, interpreter, o translator, from Hebrew canonical papuntang Septuagint o yung Greek translation. Anim. Ang ginawa nila, kumuha sila na sa bawat tribo. Yes, 6. Kaya 6 bawat tribo, Ay, lahat yung kasi puro Hebrew. 6 times 12. Lahat yung puro Hebrews or Greek lahat. From Hebrew papuntang Greek. Yung mga Hebrew, mga Ujib. Kaya matatalino ito. Mga Hebrew sila, magagaling sila sa Hebrew, Bishop, and at the same time, maalam sila sa yung Greek. mga tanong ng 39 books, Mm. ang ginawa nila is sa Septuagint, puro mga Hebrews yung kinuha nilang mga translator. Oo. Yun kaya nga Hebrew dahil 12 tribes 12 tribes. Hebrew yan. Mga Jew yan. Mga lahi nila.
So, pero matatalino. Mga scholars Oh, sila. mga scholar. Puro Hebrew lahat yun. Oo, Yung mga 70 Jew. scholar. Mga Jew. Oo. Yung 70 scholar, Bishop, Oh, puro Hudyo lahat. Yeah. mga scribe yun. mga Kaya scribe. maalam na maalam sila sa sariling lengguwahe nila. Siyempre, mga matatalino pa yan, aral sa Greek. Kaya nag-translate nila from Hebrew to Greek. O yung tawag na Septuagint. Okay na? Clear? Okay. Bishop, kaya naman tayo nga, magpapako na ng ano, Ah, ng parang values yung sabi mo na 70 na yung kailang history na lahat sila ay puro Hebrews. Na lahat sila tingnan mo sa ano, tingnan mo sa... magtanong ka kay ano, Kay Google. Oo, kaya sa Google. Oo. Kaya Bishop, Oh, tanong mo, yung sinasabi ko sa iyo, malalaman mo dyan. Research, i-research mo. Yung sinasabi ko, accurate yun. Itong puspito, dalawa, na mga scholar na Hudyo ang nagsalin ng lumang tipan mula sa Hebreo, patungong Griego, sa lungsod ng Alexandria, Egypt. Ang malupit din, Mga tao. na-preserve ng God yung matatalino. Bagayo mo pa talaga, may Pilipino doon sa... Tagalog yan. Tagalog na yan, ha? Tagalog. Ito ba? Dalawa. Kaya nga 72, 6 times 12 eh. 6 times 12 po kasi. 6 Pero eh. yung sikpat, ano yung ito? LXX. Yung Septuagint, 70 scholar na Ito po. scholar. Yung 70. Basta 72 sila. Jew. Hindi natin alam, yung dalawa, tagasulat. Basta. 72 po. Okay na. Why study the Old Testament? Yan ang tanong, ano. Bakit kailangan natin pag-aralan ang lumang tipan? Bakit hindi nyo? Bagong tipan na lang, di ba? Yan ang mga nagiging mga argumento ng iba, no? Gusto nilang separate na o baliwalain na, kumbaga sa ano, laus na yan, hindi na napapanahon. yung papayag. Oo. Pero sila payag na payag eh. Okay, ito lang po mga dahilan bakit kailangan natin aralin talaga ang lumang tipan. Una, ang lumang tipan daw po ay tinawag na God's revelation. Ayan. God's revelation. So, it is just as much as a part of God's verbal and written revelation to us as the New Testament. Oh. So, ano ibig sabihin nun? It is just as much a part, bahagi daw, na Kapangyarihan ng Diyos eh. Yung lumang tipan eh. so, bahagi siya, no? Verbal. Kung paano ang New Testament ay revelation para sa atin. Parang ganon din ito na ano. Bahagi din siya ng Bahagi siya ng Oo. kapahayagan ng Diyos. kapahayagan yun. Revelation, kapahayagan ng ating Panginoon Katulad Diyos. ng sa New Testament. So, Sik- as the New Testament. Yes. Kasi dito masisipat natin na si Kristo pala yung sentro ng ito yung Old Testament, ito ang New Testament, si Kristo ang nasa gitna ng dalawang testamento na ito. No? Siya yung nasa gitna eh. Yung lumang tipan nagtuturo kay Christ. Yes. Ang lumang tipan ay naghahanda ng daan papunta sa Pupunta sa bagong tipan. Di ba? Kaya ang lupat ni Panikanin. Kaya lang dito, mystery siya. Anino siya. Hindi siya hayag masyado. Sa bagong tipan ay ihayag siya. Kaya yung mga kapahayagan sa bagong tipan, inihula sa lumang tipan. Katulad ng Salmo. Sa Psalms, ang daming messianic account eh. Tungkol kay Christ eh, yung pagkabuhay ng pagkapanganakan ng ating Panginoon, yung kanyang crucifixion, halos nandoon lahat eh. No? Okay. Basa 2 Peter 1:16, 19 and 21. Huwag dito tuloy-tuloy ha. Verse 16 muna. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 16. Pagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga katahang ginawang mahinaham noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Oh, yung verse 16 muna, sabi sa English version, 2 Peter,
Sabi diyan, for we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of His majesty. So hindi kwento-kwento lang, di ba? O katang-isip lang, di ba? Yung mga tales. O. Pero sabi niyan, napakalinaw, no? Hindi raw sa ano. Kasi sabi niya, tinawag niya ano no? We did not follow cleverly devised tales. So, when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitness of His majesty. Iba yun, no? Eyewitness, Nasaksiyan talagang kaya mong ikwento ng detalyado. Eyewitness ka, no? So, kaya nung nagpunta kami sa EDSA nung nakaraang, di ba? Pastor Arnold. Nandun kami sa tulay na pupuntang eyewitness kami. Hindi nyo alam yung naranasan namin, hindi nyo naranasan. Di ba? Nakita kung gano'ng karaming tao. So, iba naman yung karanasan ng taga Mendiola, di ba? O, yung karanasan nila Vice Ganda doon sa Luneta. Kakaiba ng karanasan yun. So, kaya kumisa meron tayong tanong nila, bakit ibang kwento ni Matthew, ibang kwento ni Lucas, ibang kwento ni John, na iisa naman ang senaryo. Halimbawa, crucifixion ni Christ, merong konti pagkakaiba ng kwento. Diba? Depende sa anggulo kung nasaan ka nung panahon ng Matthew do, si John do. Ang kwento niya dito. halimbawa kami, nasaan tayo noon? Anong tulay yun? Patulay sa Pasig. Skyway. Tulay yung papunta Pasig. Interchange ng papuntang Pasig. Ay, yung iba nasa baba. Diba? O, iba yung karanasan nila nasa baba. And yung ngayon magano. Yung iba naman nasa tulay na EDSA. Yung EDSA mismo. Northbound. So, Nakahinto kayo. So, yun ang inaano ng mga Okay, balikan natin. Pagdating ng verse 19 hanggang 21, ito po yung sabi niya, At kami ay mayroon lalong panatag na salita ng bula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang daong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilong sa inyong mga puso na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nabuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangagudyokan ng Espiritu Santo. Okay. So, anong tinutukoy? Ano ang aklat na tinutukoy? Ano yung hula? Ano nga pagdatangan So sabi, si Peter na nagsasalita. Tama, di ba? Sabi niya, so we have the prophetic word made more sure. No? To which you do well to pay attention. Yun kailangan bigyan niyo ng pagpapahalaga. Katulad daw po ng lamp shining in the dark place. O, tingnan nyo, merong binanggit, lamp shining in the dark place. O, para bagang yung ilawan na nagliliwanag sa kadiliman o sa madilim na lugar. So, in connection to prophetic word na binabanggit, Tapos, until the day dawns and the morning stars arises in your hearts. Tapos verse 20. But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. Anong Scripture ang tinutukoy? Old Testament. Lumang tipan. Diba? Yung mga
propesiya na nasa lumang tipan. Di ba? So, Pero yung iba, Bishop, ang hirap i-interpret nun. pero ito iba interpret ito. Ngayon, No. Ngayon, yung mga nagbabasa na naman ngayon. Pero ito, panahon nila, nakikibasa lang na naman tayo rito, kaya may tinutukoy eh. ito, Pero tama yung sinabi mo. Yung Pedro, Bishop, Mm. yung sa Old Testament, Yes. yung coming of Christ, yung Messiah, Yun. Yun na naman. Meron na namang kinutukoy na Old Testament is Scripture, not New Testament is Scripture. Isa nagagamit ko sa Nagamit. coming of our Jesus Christ. Yun, yung mga end-timer, ito gagamitin. Nagagamit nila yan. Diba? Oo. Ayun. Kaya, kung gagamitin mo ngayon yan, meron bang propesiya? Diba? Anong propesiya? Saang propesiya? May propesiya ba na binanggit? Diba? Sa panahon natin ngayon, kung gagamitin mo, o propesiya ng mga propeta na ngayon. Pero hindi ito, propesiya ng lumang tipan, mga propeta ng lumang tipan. Magmula nung hindi nila napag-aaninaw eh. Mm. Pero dito nga, pinapaunawa ni Apostol Pablo na Pedro. napag-aninaw nila yung madilim na panahon. Ang sa panahon niyang ating Panginoon Yesu Cristo. Ang prophecy kasi sa panahon, ang prophecy sa panahon natin nasa book of Revelation tayo. Revelation chapter 4. Oh. Okay, verse 21, for no prophecy, no? Wala raw propesiya na binanggit o was ever made by an act of human will. No? So, sino po yung mga nag-prophesy in the Old Testament? Hindi kagustuhan nila yun, basta nag-prophesy sila. Sinabi nila yung mensahe. Nung binanggit ba ng mga propeta yung mga prophecy nila during their time? Lahat ba ng mga pinrophesy nila, alam nila kung sino tinutukoy nila? O meron silang propesya na basta nag-prophesy sila, Nabanggit nila yung hindi na alam kung kailan panahon yun. Hindi rin po nila yung pag-unawa rin, no? Di ba? So may mga prophecy na ganun. Ay sila hindi nila yung mga Kasi sila, yung mga Old Testament prophets, may propesya po sila na in particular sa panahon nila. Merong ganon. Nangyari talaga sa panahon nila. Meron din propesya na nag-prophesy sila, hindi sa panahon nila, kundi sa panahon ng, halimbawa, 500 years. Pero tagal, ano? 300 years. Kahit na 50 years na lang, di ba? Di ba? Na nag-prophesy. Now, referring to our Lord Jesus Christ, birth of our Lord Jesus Christ eh. Micah chapter 5 verse 2. Oh, kailan nag-prophesy si Micah? Di ba? Kailan yung Isaiah chapter 9 verse 6 to 7? Kailan ang Psalms chapter 22? Di ba? Anong taon yun? Anong mga panahon yun? So, nagpa-prophesy sila concerning sa future. And some of their prophecy is connected to our Lord Jesus Christ in connection to His birth. Tama? Some of His prophecy, of their prophecy is connected to our Lord Jesus Christ in connection to His crucifixion or sacrifice ng ating Panginoon. Yung iba naman, some of the prophecy is connected sa pagbabalik ni Kristo. Ngunit ikaw, No? Bethlehem, rata na maliit ang lumaki. Amen? Oh. Wala sa iyo, ilalabas sa akin isa sa magpupuno sa Israel. Kaya luwang inaano rito. O, 2 Timothy 3:16 to 17. Sabi ron? Ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likod gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat sanda sa lahat ng mabubuting gawain. Okay, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So sabi ron ng verse 16, all scripture. No? Nung sinabi yung all scripture, anong scripture ang tinutukoy? Old Testament. Lumang tipan na naman. In particular,
Tama ba? Hindi pala kasama. Kasi hindi pa hindi pa buo. Diba? Kasalukuyan pa lang nilang nilalakaran yung kwento pa lang ng buhay nila yung nangyayari, di ba? Sabi siya kasalukuyan pa sila nagsusulat. Oo, kaya Wala pang written. Wala pang written, ano. Hindi pa na-compile, pero may written na. Hindi, sabihin, hindi ka tulad ang sabi niya, wala pang written na ng panay. Yung na-compile na compilation. Kaya yung Septuagint ang very common na tinutukoy. Greek translation, Septuagint, ha? Kasi nga, nung tinignan ko nga ito, kailan nangyari itong Timothy? When 2 Timothy, yung date of writing, dito sa NASB, yung time niya, approximately, circa, o AD, 66 to 67. Oh. Ibig sabihin, kung 66 to 67, 3 years, bago sabi nun, 3 years before Nero had Paul executed. Kasama pala si Paul sa na-execute during the time ng 70 AD. No? Nauna? Nauna. Nauna siya sa 70? Pwede nauna kasi Ayun nga di ba? Ano sabi siya? Sa Roma siya pinatay. Nauna siya sa mga... Paano namatay si Paul? Ano kayang may history ba kayong Pinugutan siya nabasa? ng ulo, di ba? Ha? Pinugutan po siya. may pelikula siya eh. Hugot-hugot. Hugot ulo ba yan? Opo. Di ba sinunog? Hindi. Pinugutan po. Pedro yun. Nandun ako nun eh. Witness si Pastor. Hindi ba siya yung yung inilagay yung isang paa niya doon sa isang kabayo? Yung isa doon sa kabilang kabayo? Si Philip yata yan. Yung mga ganun. Kaya kailangan check natin kung paano namatay. Kasi halos lahat sila persecuted talaga eh. Opo. Si Pedro, yun, malinaw na history, crucified upside down. Yung ulo niya nasa baba. Naka-ekis pa. Di ba kita? Naka-egg-shake pa. May nilagari. Sa Hebrews, di ba nasa? Oo, may mga nilagari sa kanila. May binalatan ng buhay. Sinibat naman sa... Siya. Kaya pala ang push ng Pope sa Roma, baligtad. Kasi si Peter ang nila, ang first pope, Santo Papa. diba? Unang Santo Papa. Peter, Sabi ni Peter, pagkatapos na patayin. Tapos magiging niya akong Santo. Paulit na lang. So, yun po yung So, ngayon, paano mo siya ididepensa? Na pag ipangaral mo 2 Timothy 3:16. Diba? Na when we read all scripture, it is referring from Genesis hanggang Revelation. Why? Paano? How? How can you explain? Paano mo lalaban yun? Na pag sinabing all scripture, it contains of Genesis until book of Revelation. Ang context yan, Probably siya. habang nakakulong si Kailangan may paliwanag sa kanila. sa Roma. Ako yun, dahil sa panahon natin ngayon, kasama na yung yung New Testament. Sumulat siya kay Timothy. Sa panahon natin ngayon, pero sa panahon nila, nabuhay pa sila Pablo, yung Old Testament lang ang ginagamit nila. Oh, Pero ngayon, pag ginamit natin yan, may sasama na yung panahon natin ngayon. kompleto na. Yun ang isama. Halimbawa, iniaral mo naman ng Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yun araw at gabi. Upang matupad mo mga nakasulat doon, sa gayon ikaw ay giginhawa at magtatagumpay ang iyong buhay. Anong aklat ang tinutukoy? Old Testament pa rin. Old Testament na naman. Ang Torah.
Di ba? Ayun, Actually, pati Book of Joshua, wala pa noon. Wala pa na. Torah 1:8 pa lang eh. Umadyas naman. Chapter 1. Hindi mo naman. Chapter 1 verse 8 pa lang eh, di ba? Hindi pa nga, wala pa nga pagsakop ng Jericho eh. Bishop, commandments. yung Torah muna, yung kay Moses lang muna. Oo. Siyempre lang, para sa akin, Oh. Yun, ang baba tanong na. ni Joshua, ang didilihin niya, yung sinulat, isa yung nakaibutan niya. Sa panahon niya. No? Panahon niya. Pero- Ito, ang inabutan ko na yan eh. Genesis to Revelation ha. Yun ang, yun ang didilihin ko. Kompleto na. Di mapala tayo, kompleto na tayo. Ang nangyayari kasi din sa pangaral kasi na iba, diretso kagad. Oo nga, eh. Baga medyo may piloso potasyo na gumangga Mas maganda, sa'yo. Bishop, kung ma-explain ng maliwanag at saka scripture rin, para mas lalong mas maliwanag. Paano nga po hindi nga sinagot hindi sinagot ni Sir yung sabi niya mamaya nakalimutan niya eh. Oh, ayun, Yung nagturo po sabi niya kung ano sinabi dito, di ba sinabi niya yung ano niya. Ayun, Paano yung Old Testament, kasi sinabi niya yung sa Timothy, di ba? Ang lahat na kasunod. On process yung New Testament. Oo. So, paano daw na makakasama yun doon? Hindi niya nakalimutan niya sana. Then, yung kanya kasi parang, malalaman din natin yan. shortcut na yun kasi yung ginawa niya eh. Parang parang lang. Kasi bago yung tinuro yung bishop, nauna natin, di ba? Oo. Ano natin yun eh. Pag-aralan na natin yung ano eh. So, kasi naniniwala ba kayo? Ano kaya sa kaisipan nung binabanggit yung all scripture? Sa mindset kaya nung author o nagsulat, included na ang Kanya sinusulat. ang buo, di ba? Kabuuan ng Bible. Pwede, Kasi omniscient ng Diyos no? Pwede bishop, yung meron siyang view. Oo. Meron view kasi yung sa hinaharap, meron na rin bishop. Kasi nga, that is God's, gawa kasi ng Diyos to eh. Kasi Missionaries the sa Holy Bible. Spirit, God's Oo, only. ang primary author talaga ng Bible, si Lord eh. Maaaring, Tama. Oh, di ba? maaaring, God is the primary author. Pwede yan. And using That is the human primary author. maaaring wala din siyang maaaring wala siyang view ng inaharap. Pero sumusunod lang siya sa kung ano ang inspiration ng Yan ang ibig pinasusunod. sabihin. Kasi yung author eh. Wala sa sige, isip niya oo. yun na in the future. Basta siya, binanggit lang niya all scripture. Sabi ko, All scripture. Ito lang tayo. Mm-mm. Pero dahil gawa ka to ng Diyos, yung sinabi niya na to, ibig sabihin, magiging tago sa panahon natin ngayon. Pero napaka ang doon na ang binabanggit niya sa panahon niya. Yung scripture na all. Kasi yun ang binabasyan. Yun talaga muna. Oh, Yung yun talaga talaga. muna. Talaga muna. Sa Pero panahon ngayon, dahil naniniwala tayo na ang 66 na aklat ay kinasihan ng Diyos. So we believe, because ang Diyos ang author ng buong Bible, naniniwala tayo na included na yon in our Saka- generation. Isama pa natin yung Revelation chapter 1. Nasabi ron mapalad o mabasa sa ulang ito. Saka mas Pwede. pinakamadaling ano dyan, halimbawa, Pwede yan. ang binabasihan ni na Revelation Paul, ang binabasihan ni na Paul ang Old Testament, all scripture is inspired or kinasihan ng Diyos. Mm. Ngayon, ang magiging pinakaano doon, yung epekto. Dahil sa kinasihan ng Diyos, yung Old Testament, sa kanila, ang tindi ng epekto. Mm. O what about sa atin? O di ba? O di ang New Testament, kinasihan din ng Diyos dahil ang laki din ng epekto sa buhay natin. Oh, syempre. O di ba? O so kaya, kinasihan siya ng Diyos. Kaya nga, kaya kung bang isang nga, yung Kaya sa panahon natin, dahil buo na, Buwan na. buo na siya. oh, naniniwala tayo na included na from Genesis hanggang Kasi Revelation. siya, pinabasa ko sa Jeremiah yung paglabas ako sa kanyang testament. Nakapromise yun na rin kasi yun dahil ako nabasa yun na kung matandaan. Kasi sabi yun na lumilipad na 2 balumbo ng aklat. Meron yan sa Jeremias. At yan, Jeremias sabi niya, lumilipad na, kita niya, may lumilipad 2 balumbo na aklat. Dalawang balumbon. 2 balumbo. Okay, Kasi yes. So, it's wrong. Yung word. All the New Testament. Yun, all the New Testament yung prophecy. Oh, hanapin mo yun. Check mo yun. Tingnan. Hanapin natin yan. Pagkano, hanapin natin mamaya. Maganda yan, maganda yan. Research Sa natin Bible yun. ko kasi Oo. nandun na siya, Oo. na siya eh. Kasi Ano lumipad. sa... Alam ko Jeremiah. sige. Kung hindi Jeremiah, Ezekiel. Jeremias, no?
Basta Sige, dalawang balumbon, Okay, ha. yun ang ano, Sa pinakaparang. lumilipad, pinakita yan ha. Para kalutang siya. Number 2, it is accepted and taught by Jesus and the apostles as inspired and authoritative. No. Si Kristo po, talagang quote and quote, no? Kinilala niya ang lumang tipan. Luke chapter 4 verse 16 hanggang 22. No? At yung kino-quote niya, binabanggit niya nung nagmi-ministeryo si Kristo. Nasa Isaiah 61 verse 1 and 2. Ano din siya, Isaiah? Isaiah 61 1 hanggang 2. O natin yung lumang tipan na binukod ni Christ. Isaiah 61. The Spirit of the Lord, Sovereign Lord, is upon me. Sa to, no? For He hath anointed me to preach. Ano sabi niya lumilipad? Look for ano? Luke chapter 4 verse 16 to 22. Ang sabi po dito ng Old Testament ang tingnan natin kasi kinilala ni Christ ang lumang tipan eh. Binanggit niya yan nung nagministeryo siya. Sabi niya, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted and to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord. The favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn. Di ba? Quote and quote, ano? Chapter 4, verse 16 ng aklat ng Lucas. And si Peter, no? Kinote niya rin sa Acts chapter 2, yung account doon, yung pagbaba ng Holy Spirit, ano? Na nakatala sa Joel chapter 2, verse 28 to 30. Ano po sabi ng Joel? Chapter 2, verse 28. In the last days, I will pour out I will my pour out spirit my Spirit upon all flesh. Young Young men men. will see visions, old men will dream dreams. Tapos, your servants, ganun. Parang gano'n din. Ito, sabi ng 228 hanggang sumunod na mga ano. Ito po. Ng Joel. I will come about after this that I will pour out my spirit on all mankind. And your sons and daughters will prophesy. Oh, yung mga ano, sabi ron, no? Your sons, your daughters will prophesy. So pag nag-prophesy yung sons at saka yung daughters, ibig sabihin propeta ba yung daughter? When the daughter are prophesying, Prophetisa. propetisa, no? So, kasi si Philip may anak na mga propeta, babae, mga propetisa. Si Evangelist Philip, ha? Di ba? Pag evangelist ka pala, magiging anak mo, propeta. So, yun ang kanya, ano. Kaya ito yun, no? So, your old men, yung mga matatanda daw, sabi daw, will dream dreams. Magiging matanda na, natutulog, pati sa loob ng church, eh, no? Magiging mapanaginipin. Sa amin, inaano ko yan, okay lang matulog, basta Basta may may dreams. dream. Pag wala, Kaso yung mga matatanda na naginip, no? Naiihi. you're young men. Verse 29, even on the male and the female servants, I will pour out my spirit in those days. Anong purpose ng pouring out ng spirit ni Lord sa female at saka sa male? Di ba? Walang pipiliin no? Ayan, verse 30. Upang ipahayag ang kanyang kalooban. I will display wonders in the sky and on the earth, blood, fire, and columns of smoke. So, yun po yung ano. Kaya, quote na ni Peter, nangyari yan sa Acts chapter 2. Lahat sila, no? Mga alipores, mga mananampalataya. Si Pablo,
kinote niya sa Romans chapter 9. Dito po ay nasa Exodus chapter 5 verse 2. Ano sabi ng Exodus 5:2? Hosea 1:10. Hosea 2:23. Isaiah 1:9. Exito 5:2 siya. 5:2 ng Exodus. At sinabi ni Parao, sino ang Panginoon na aking panindigan ang kanyang tinig upang pahintulutan kang yumaon ang Israel. Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. Yan, kinukot na yan ni Paul sa aklat ng Romans. Chapter 9, chapter 10, chapter 11. Diyan natin mababasa yung grafted in. Diba? Kung paano naiugpong naman ang mga Gentile Christian doon sa punong ulibo. No? Yung mga ligaw na ulibo na iugpong. yung mga branches naman na nakaugpong dahil nga sa katigasan ng ulo, disobedience, di ba? Tinutol, di ba? Tinanggal, pinutol. Yun ang kwento ng Acts, ng Romans. Okay, so kita mo, no? Accepted, not just only accepted by Jesus Christ, by Peter, by Paul. Tinuro din nila ito They were accept and taught, di ba? Yan Kaya, siyempre, dahil nga doon, we believe na ang Old Testament are inspired and authoritative. Kaya siguro hindi Saka si nasama. Jesus Christ, di siya, patin pa ng Kristo. Ang lahat ng kinukuot niya, basta salita siya, from Old Testament lang. Old Testament. Oo. Okay, di ba? Nung nagdebate pa, nakipagdebate si Satanas kay Christ no? Yung tuksuhan sa aklat ng Mateo Kapitulo 4. Quote and quote yun, Old Testament yun. Di ba? So, nung nagtalumpati si Stephen, maalam na maalam deacon siya, no? Pero, grabe yung wisdom niya, talagang Filled with the Holy Spirit. bukod sa feeling talaga ng Holy Spirit, lalo na may aral din sila. May aral din. Inaaral Kasi- din talaga nila ang Ano sila sa Torah. meron silang talagang Sa panahon kasi ng gabi siya, sa eskwelahan kasi nila, kung titignan mo, kasama yung curriculum sa curriculum nila. Yung sa Old Testament. ito parang yan nga yung pinag-aaralan talaga nila ng very common di ba? Kaya Ang primary books nila Sa mga Hindi, bisa kaya Torah, talaga sila yung- magagaling. Di ba na-share din sa atin yung teacher na nung bata pa lang, di ba, naghahanap sila ng teacher para sa anak nila. O, di ba? Kaya nga yung si Timothy nga ang napili ng nanay niya, si Paul kasi, Tsaka hindi lang yun. Ito kasi dahil sa panahon natin yun, kung araw inabot ko pa yun yung mga pari, katikista, yan talaga sa eskwelahan, sa public school, nagtuturo talaga sa kanila. Yung pala ang dahilan nun, doon kasi sa Israel, nakita ko pag 13 years old ng bata, binubuhat na at pinapasa-pasa. Akala ko kung ano May ritual yung pala yun. kasi kung sino ang matigilan nun, siya ang magiging teacher Yun ang ng bata na yun. Sa Paano mga siya, rabay. kung siya ang Habawa ko, may pininyagan anak mo, bar mitzvah. Ang tawag nila niya, mitzvah. Ngayon, bubuhatin nila yon, pinapapasa-pasa. Parang, ikaw ba ang teacher nito? Pag parang ayaw mo, papasa mo na sa hanggang sa may tatanggap sa kanya. Noon, hindi ko yung maintindihan yung mga ginagawa ng mga tukala. Ritual lang yun. Ritual, maalam talaga. Kaya lang ano sabihin ni Celeste Bishop Vic. Ganun sila magaling. Ganun pala yun. Naghahanap ng teacher na magpe-train sa Kaya si Timothy napunta ka yan sabi nyo isa, ayoko ito, mahirap ito. Kasi yan, ayoko, mahirap ito. Kamayaman, akin yan. Pwede yun, pwede yun. okay, so yun ang no? Letter B, bakit daw natin kailangan pinag-aaralan talaga ang lumang tipan? Una, because Old Testament is God's revelation, and letter B, Old Testament, diyan po sa pamamagitan po ng pag-aaral ng lumang tipan, makikilala po natin yung kitawag na persona ng Diyos, God's person.
God's person. God's person. So, sabi nga, the NT assumes a knowledge of the character of God. O, ano ibig sabihin? Assumes a knowledge of the character of God. The NT assumes a knowledge of the character of God. Pa-assume. Ang Tagalog ng assume. Assuming or assume. Assume, yung talaga pa. Assume Assume, yung parang... a knowledge of assume the... talaga ako, kikilalanin ko yan. Parang gano'n, kahit wala pa. Hindi yan. Parang gano'n. Assume. Para bang assuming ka? Undertake. Assuming. Double assuming. Undertake kasi sa, Ha? undertake sa dictionary. Undertake at saka yung tinatawag na Ngera. to pretend to have to be. To pretend to have to be. Assuming ka, parang ikaw ang tatay. Pagpalaga. Bakit Assuming ka, gano'n? parang ikaw ang tatay. Parang inaakot ko. Assuming na kaya. Kinikilala, parang gano'n. Parang, kasi po, sa lumang tipan, no? Hindi po natin masyadong mababasa, no? Yung mga talata about the character of God. Parang malabo. Walang mga klaro. Pero pagdating ng lumang tipan, talagang mababasa mo, no, yung character ng Diyos. Mayroong supporting documents talaga, supporting verses talaga. Diba? O kaya yun ang di ba pag nung binasa natin yung the doctrine of Christ, the doctrine of God, yung theology na pinag-aralan natin, nung makita natin yung nature ng God, halimbawa, God is holy. Taken from the Old Testament eh. Di ba? Oo. Yung God is omniscient God, coming from the Old Testament. Psalms 139, no? Nandun doon eh. Ang kadakilaan niya. Pero sa lumang, sa bagong tipan, hindi, parang wala mga direct eh. Wala mga direct na pagpapakilala. Sa Old Testament. No? Yung pagiging omnipresent ni God, nandun talaga. Klaro, very clear. Kaya hindi natin talaga po pwedeng ibaliwala ang lumang tipan. Of course, lalong-lalo na ang bagong tipan. Pareho lang. Huwag natin, bigyan natin ng pagpapahalaga. Sabi nga, ito nga, number 2 nga, it is the OT that clearly demonstrates the attributes of God through His repeated interactions with mankind. Oh. Diba? Yun, clearly, sa demonstrate daw po yung attributes ng God. At ito nga po, no? Halimbawa, God is creator. Doon sa lumang tipan, makita natin kung paano naging creator ang Diyos. Genesis 1:1 lang. Klaradong-klarado eh. Pero dito sa bagong tipan, merong Acts 17:24. Basa, Acts 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan Ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao. Palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So, yung pinakikita dyan, binabanggit daw. Kasi nga, siya yung creator. Di ba? Sa Old Testament, pinapamalas yung mga gawa ng Lord na makapangyarihan, yung katangian niya. Detalyado, no? Detalyado ang pagkukwento ng ng mga author, yung Diyos, pinapakilala po na malinaw, no? Sa lumang tipan talaga, God is holy. One of the attributes of God, God is holy. Meron siya sa 1 Peter 1:15. Be holy for I am holy. Sabi ni Lord. Ngunit yun ang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Di ba? Dito sa basic doctrine, di ba, pinag-usapan natin. May mga klaro na mga talata na Okay, letter C tayo. God's plan. Kaya may plano ng Diyos, mababasa natin sa lumang tipan eh. So, number 1, theologically, it helps us understand
God's plan of redemption and sanctification more fully displayed and explained in the New Testament. O, di ba? Eh, sa Bagong Tipan, syempre, mababasa natin Romans 3:10, no, Romans 3:23, Romans 6:23, di ba? O, Romans 5:8, Romans 10:9-10, no, Romans 10:13, Romans 10:17. Pero for us to have fully understand bakit may ganun. Ay, ang background pala, Genesis 3. Oh. Di ba? Oo. Kasala si Adan at si Eva. Andun ang kwento. No? Meron siyang mga detalyado malinaw na sinasabi roon. So, letter A, Christ came in the fullness of time. Galatians chapter 4, verse 4 to 5. Sabi roon? Galatians chapter 4, verse 4 hanggang verse 5. Basa. Galatia 4, 4, 5. Oh, Galatians 4:4. Galatia 4. His Son, the Spirit of His Son, Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, sinugo ng Diyos sa kanyang anak. At sinilang siya ng isang babae tumuhay sa ilalim ng kautusan. Opo, tama. Upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo na ibibilang sa mga anak mo. Amen. Opo. And because you are sons, verse 6, He sent the Spirit of His Son to enable us to call Him Abba, Father. So, ano ibig sabihin ng fullness of time? Takdang panahon. Takdang panahon. Fullness parang kaganapan. Hagan, o Wag na pa. kumbaga, kung sa mga anak, kabuwanan. Ayun, parang yung kabuuanan, no? Parang kabuuan. Due date mo na. Due date, kung sa utang, due date. Para So, ba sinabi, magbayad ka sa 30, takdang panahon na, bayad ka na. sabi nga uli sa English version, ano, chapter 4, verse 4, but when, may panahon talaga, no? When, panahon yan, ano? The fullness of time came. O, dumating na. Dumating, no? Yung fullness of time, eh. Yung dumating ang takdang panahon. Oh. God sent forth His Son. Yung God the Father daw, ipinadala niya. Sinugo niya. Kanyang anak. So, sa anong paraan? Ipinanganak ng isang babae. Di ba? Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Born under the law. Di ba? Ginawa sa ilalim. Yun ang nangyari when the fullness of time. Kasi ibig sabihin ng fullness, yung complete and perfect timing. Complete and perfect timing of God's plan. Kaya ano siya, perfect talaga yung timing niya. No? Tapos sa verse 5, ito so that He might redeem. Yan ang purpose, ano? Those who were under the law. Anong purpose? To redeem. Sino? To those who were under the law. Diba? That we might receive the adoption as sons. Nang sinulatan ito, sino i-redeem? Yung mga nasa ilalim ng kautusan. Diba? Sino yung mga nasa ilalim ng kautusan? Jew. Oh. Pero, bakit pumasok yung sumunod na pangungusap?
that we might receive the adoption as sons. Mga hindi. Agad tayo. Oh, bumaling ba? Kanino bumaling? Hindi. Mga hindi. Ha? Sa akin, Sa akin. Paano? Paano mo nasabi bumaling sa iyo? adoption eh. May bersikulo na. Tayo na kausap doon, yung sumunod na pangungusap. Mga makasalanan. Paano? Yan ang nag-interpret tayo. It's because Ano? of Sinasabi na kasi ni ano ni the fullness of Kasi time. sabi na dumating ang panahon. Oh. Si Paul kasi Ang purpose niya, i-redeem yung ang born under the law eh. Ito para sa Hudyo. Mm. Para din sa mga hindi na adoption. Kasi Galatians sinusulatan niya eh. Oh. Mga Gentiles people eh. Yun, good. Yung Galatian. Galatian. Kasi ang kausap, Galatian Christian eh. Galatian Christians. Sila muna. No? Hindi, ibig sabihin, itong Galatia, Gentile ano to eh, Gentile church ito eh. Kaya siya may siya pag-pinchin ko ng pinili ng Panginoon kasi maalam siya sa kwan eh, sa bilang pariseyo. Oh. Pasikat siya sa kanyang ano eh, sa kanyang religions eh. No, ang purpose niya to redeem those who were under the law. Pero yung sumunod na praise, ang ganda ng praise yung sumunod eh. Yung sumunod na pangusap, that we, sinasabi niya, kasama na siya, Upang matanggap. at saka yung kausap niya, we, the Galatian Christian, might receive the adoption as sons. Isa ta adoption din tayo. Adopted ano. Yun na, no? Ibig sabihin sila Para tunay. matanggap natin ang pagkukumpay. Sila ang dahilan to redeem them, no? Pag may adoption paper Hindi naman tayo, talaga yung totoo. lahat ng kayo manong Tapos bumaling, ano? Kasi salvation para sa Diyos lang talaga. Eh di ba nang inutusan niya nga sa chapter 10 ng Matthew yung mga ilagan niya, huwag kayo pupunta sa mga Gentile, sa mga Yung Samaritano. mga disciple, Hindi yung pagkain. allocated doon. Pero pagdating kay Paul, pati mga Gentiles, Mga ano tayo, nakapag- hinahanap sa kanya lahat ng mga ano. Kailangan din ang- Sa kami siya nakapractice yun na rin kasi yun yung sa Gentiles. Nakapractice. Oo. Yun nga. Siyempre, kaya pagka in-interpret mo, makita mo yung proper interpretation. Ang pwede palang ma-adapt yung mga katulad ng mga Galatian Christian, Gentile Christian. Pero for them, parang nakita natin na yung purpose niya, no? Ang purpose niya, to redeem the Jew. To redeem them who were under the law. Diba? Ayan, nakita natin yung additional na kwento na naman sa Romans chapter 9, 10 to 11, yung grafted in, that we might receive the adoption as sons. Okay? So, another, yun nga, sa letter B, types of Christ. Kaya nga, ang lumantipan po, talagang, types of Christ, letter B. Yung rock, Then sa isa, chapter, letter D, God's types of Christ. yun din, letter B, types of Christ. Types. Oh. T-Y-P-E-S. Then, saan daw po yun? Hindi susulat na. Letter B. Letter B. Letter B. Kanina, Christ came in the fullness of time. Letter A. Under ng God's plan. Galatians. Wala kami dyan, Bisa. Sige, itusulat niyo mga sinasabi ko. Galatians 4:4. Yun siya. Chapter 4, verse 4. Ngayon naman, letter B, types naman. Types of Christ. Oh, God's plan, types of Christ. God's plan, types of Christ. O yun, una, God's plan, letter C yun. Yun ang bilang ko, God's plan. Opo. Under ng God's plan, number 1, theologically, pag-usapan, theological, ano? Meron kayo noon, theological? Ayun. Tapos sa ilalim ng theological, letter A, Christ came in the fullness of time. Wala po, Bishop eh. Sulat nyo na lang, Galatians chapter 4, verse 4. Christ came. No, hindi naman puro lahat bibigay natin. Christ came ano po? In the fullness of time. Ayan. Galatians chapter 4, verse 4 to 5. At letter B, types of Christ. Okay na. Ano-ano mga types of Christ? Yung pong rock. 'Di ba? Yung ano ba tawag doon? Kausapin mo lang ba? Sabi kay Moses, kausapin mo lang, magsalita ka lang.
Diba? Speak to the rock. Oo, just speak. Dahil ito, ng tubig, pero ano ginawa niya, ano? Hindi, pinapatake yun eh. Pinapalo. Pinapatake. Ang ginawa niya, pinalot niya. Oo nga. Hindi, may sabi na speak to the rock. Speak. Ang ginawa ni Moses, pinalo. Sobrang inis mo. Mahirap di pala malaki ang kongregasyon, ano? Ay, talaga. Ano, pag marami pasaway. Pag malaki na eh. Oo nga. Ang daming Ayan, congregation in the wilderness yan, di ba? nasa wilderness pati. Walang tubig, walang ilaw. Mareklamo. Ayan pala puro types ni Christ yan. Di ba? Ano pa? Yung mana. Mana, types of Christ yan I am the Di ba? I am the living bread. Ano? Mana yun no? Yung tabernacle, types of Christ yan. May mga ginagawa sila sa lumang tipan. Kaya nga sabi niya sa hanap kayo ng saliksik ng kautusan. Sabi sa mga pariseo, sa pag-aakala ninyo na kayo magtatamo ng buhay na walang hanggan. Gawa sila. Oo. Yung high priest, bakit may high priest? Ayo, ay, Kasama po yan sa types of Christ Diba? Oh, yung high priest, yearly, mapalad ka kapag ka natoka ka. Mapalad ba o nakakatakot? Namamatay eh. siguro pag ikaw ang high priest na, papasok ka. Di ba? Oo, di Pero ba? may 1 year preparation pa yan. Pero naman. Lalabas Siguro may ritual bago pumasok, ano? Matindi ritual siguro talaga. Maging cleansing talaga nun, ano? Utak mo, physical May mo. basis, doon ka mapapaliguan eh. Kaya ang problema nun, hindi lang naman sa'yo eh. Kasi dala-dala mong hain ng buong bansa. Ngayon, pag hindi tinanggap ni Lord, patay ka. Oo. Kaya nga may tali sila. Nakakalimba. Ginawa ng mga pare, naglagay ng tali. Alam Okay. kalimba. Pag hindi na tumunod, sabihin, hindi kailangan. Patay na yun. Napaka privilege ang makapasok doon sa Holy of Holies as a high priest. No? Pero iba talagang ang Chosen kaisin talaga ko. siya. Sobrang chosen talaga siya. Kung hindi ay lang. Hindi ka pwede basta pumasok kung sino dito. Hindi nga. Oo. Pero, makita mo kaya minsan si Erwin Tolpo, na you can bend the law. Minsan, nangyayari din biblical din. Tingnan mo si Samuel. Doon pa siya natutulog, gabi-gabi. Oo nga, di ba? Yeah, pero yung high priest, once a year lang pumapasok doon eh. Oh. Doon sa Holy of Holies. Hindi kaya sa holy place lang siya nagpunta. Si Sabi sa patulog. Dalawa kasi niya sa holy place. Oh, kasi Holy of Holies, Holy Place, Holy of Holies, Outer Court, di ba? Tatlong area eh. Tatlong area yung bishop eh. Yung pinaka-holy, holy of holy. Yung pinaka... Ang pinakahuli, huli Holy lang. of holy. Holy. Di ba may tabernacle? Tabernacle ba yung pinuntahan natin doon sa Baguio? Nakapunta ka doon? Bago. Baguio. Ay, yung Ten Commandments doon. Ay, oo. Di ba? Ano yun? Yun yung pinakamalaking Ten Ay, Commandments. napuntahan ko din yung pero hindi ako kasama nung sa bishop, Bishop Messiah. Oo, Kaya pumasok yung talagang nabalubay namin. sa cross. Nandun yung 7 lampstand. Yung lampstand. Kompleto ang Galing lahat. taas, hindi baba. Taas. Na ibig sabihin, ang Diyos ang may gawa, hindi tao. Ayun. So, lahat ng mga roon, di ba? Sabi nga yung mga priest naghahandog yearly. Pagdating sa Book of Hebrew, si Christ once and for all na naghandog ng kanyang sarili, enough na. Di ba? Sa kanila naghahandog sila Yearly. para lang yearly, ano lang yung mapagtakpan lang. Mawala yung nila. No? Pagkalaki yung Si Kristo, hindi lang pagtatakip ng kasalanan Erase talaga, washing. Erase, di ba? Washing. Kaya, Yun ang pagkakaiba. about si Christ, di ba? Types din ni Melchizedek. Opo. Sino? Melchizedek. Yung Hari ng salo. Pangalan ng panganay ko. Melchizedek. Melchizedek, Oh, number 2. Kanina, theologically, Theological.
historically. Number 2, it helps us understand the geographical, the political, and cultural setting of the entity so that we may interpret more accurately. Historically. Kaya kailangan din natin, hindi talaga basta basa lang tayo ng basa. Merong historical background yan eh. Mas maganda. Kaya nga, pagka pupuntahan mo yung istorya, nagiging klaro. Nagiging malinaw sa atin ang Ang kahulugan. ganda rin ng pag pilgrim ka sa Israel, Lalo, punta ron, ganda sa kasi may nagpapaliwanag ng mga historical. yung tourist guide. Para may tourist guide. Papaliwanag talaga sa'yo. Kaya mas lalong nalinaw sa'yo ito yung ng Bible namin. Yung binabasa mo lang. Ngayon, actual, Yung pupunta ka. pinaglibigan ni Jesus, nagpunta rin po. Oo. Doon ko na kasi dalawa Kaso ginawa na nila parang mosaic eh. mali yung nasa hindi biblical yung nasa loob ng city. Oo. Nano lang yun ng mga Katoliko. Ang biblical talaga yung sa garden tomb. Kasi makikita mo may bundok na Golgotha talaga, parang bungo. Matatanaw mo. Sa malayo. Ganun yung tsura. Tapos sa baba nun, Valley of Skull ang ibig sabihin ng Golgotha. sa baba nun, nandun ang garden tomb. At nandun yung bato na inuka na doon nilibing si Jesus. So mas malapit siya kumpara doon sa kiniklaim ng doon sa ng Ascension. Kasi yung time na yun kasi Pinayuan bawal ng na kasi church. dapat makita agad yung mga patay na dito. Doon daw na nilibing si Jesus. So, kasi pinuntahan ko sabi ko mas malapit yung doon sa garden tomb. Garden tomb. Okay, next. Letter D. God's promises. Pangako, mga pangako ng ating Panginoon. Number 1, the whole OT points to Christ. The whole OT points to Christ. Kita mo na, Ibig sabihin, yung kabuuan ng lumang tipan ay tumutukoy kay Kristo. Ano mga talata? Luke 24, verse 26 hanggang 27. Basa mo na ron. Luke 24. Verse 26 hanggang 27. Ako na. Hindi ba kailangan ng Ayan. Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ng kanyang marangal na katayuan? At patuloy na pinaliwanag sa kanila ni Jesus sa lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Tapos sabi nga sa verse 25, and he said to them, O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken, was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory? Then, verse 27, beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scripture. Who is the one to explain? Jesus. Christ was explaining. Kanino niya ina-explain? Sa dalawang May kausap, Stanos. May kausap siya, di ba? Sino ba ito? Sino ba dalawang babae? Hindi, disciple po yan. Lalaki ba? Hindi siya, May pangalan yung isa dyan Naglalakad sila, umuwi sila. Sa Ano yan? Emmaus. Basahin natin, basahin natin. Nasaan ba? Verse 1. Nasa verse 1 ba? Kaya nga pagdating Hindi, sa verse stay with us. verse Hindi yung kasi nakausap. verse 13. 13. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus,
which was 7 miles from Jerusalem. And they were talking with each other about all these things which had taken place. While they were talking and discussing, Jesus himself approached and began traveling with them. Sa verse 17, ano? And he said to them, what are These words. these words that you are exchanging with one another as you are walking? And they stood still looking, looking sad. One of them named Cleopas Yeah. answered and said to him, are you the only one visiting Jerusalem and unaware of the things which have happened here in these days? Si Cleopas na nagsabi noon. Opo. Kay Jesus. Sino sinabihan niya? Si Christ. Opo. Sabi niya, ikaw lang mag-visitor. Hindi Kasi kila- yun din, maraming tao kasi din. Siyempre, ano yun eh. Merong bantog na nangyari, merong Hindi mo alam. matinding nakaganap. Hindi ko alam, hindi nakakaalam eh. Meron, kanina lang eh. Parang gano'n, no? Kaya, ngayon, ayun na, ito na yung pagkakataon na sinabi niya. No? Sa verse 27 lalo na, then beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scripture. The things concerning himself, In all the scripture. no, in all the scripture, from Moses to the prophets. Siya yung subject eh. Sa sinulat ni Moses, siya yung subject. It was about concerning our Lord Jesus Christ. Sa Psalms, di ba? Mga propeta na yan, sila Isaiah, sila Jeremiah, Ezekiel. It was about Christ. Sinasabi ron. O pagdating ng 44. Now, he said to them, These are my words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about me In the law. in the law of Moses And prophet. and the prophets May samsta. was written about In the me. Psalms. Pati Psalms, ano? Must be fulfilled. Yung tatlo na. Di ba? Yun nga, yung apat na aklat. Amen? So, kabuuan. John chapter 5, verse 39 to 40. Natin. Ito naman, ang kausap naman dito, yung mga tagapagturo ng kautusan. John chapter 5 para pa. Chapter 5, verse 39 hanggang 40. Ang sabi roon, Sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sa kanuwanan doon ninyo matatagpuan ng buhay na manananglan. Ang kasulatang iyan ang patutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. oh, di ba? Review ka na ito, di ba? Yeah. Sabi roon you search the scriptures because, bakit nyo sinasaliksik? Sa pag-aakala ninyo na sa pamamagitan ng searching the scripture, magtatamo kayo ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, ano? Tapos sinunod niya, it is this that testify about me. The scripture testify about our Lord Jesus Christ. Pero yung mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, saliksik sila ng saliksik. Aral sila ng aral ng sinulat ni Moses at ng mga propeta. No? Hindi nila alam sa aral, ang inaaral nila, yung subject kaharap nila. Di ba? Alam ako. Di ba? Diyan kayo, aral kayo ng aral. Ito na ako, ayaw niyo ako tanggapin. Ako nilalaman yan eh. Ako subject niyan eh. Ako tinuturo ni Moses eh. It is all about concerning me. Sa 46. For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. Oh, di ba? Sabi ng mga pariseo, teka, wala ka pang 50. But the problem, Komplikado yun eh. talaga eh. Sobrang bilib nila kay Moses. Opo. But the problem, yung realidad, Isinulat nasa ni harapan Moises, nila. Nasa harapan nila. Naniniwala sila sa lahat na sinulat ni Moses, pero ito yung kaharap nila, tinuturo ni Moses, ayaw nila paniwalaan. Di ba? Blasphemy pa nga para sa kanila yung sinasabi ni Christ na yun. You know? Bakit? Pambuguso. Marami pa Sila naman. yung namumuso.
Ang dami rin naman ngayon na talagang hindi naniniwala. Yun ang mga mapaalad tayo na tayo kasama sa naniniwala. Ayun nga, in verse 44. How can you believe when you receive glory from one another, and you do not seek the glory that is from the one and only God? Do not think that I will accuse you before the Father. The one who accuses you is Moses, in whom you have set your hope. You know, Grabe. talagang yung hope nila talagang doon nila inano Kay Moses. inilatag kay Moses Ang problema, yun mismo ang Yun nga Pero yung itinuturo ni Moses, ayaw nilang paniwalaan. So, ito yung mag-aakusa sa kanila. Di ba? Tapos verse 46, for if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. Dapat, kung naniniwala kayo kay Moses, dapat maniwala kayo sa akin. Kasi ang sulat niya para sa akin. Ako ang subject. tungkol sa akin. Sobrang believe nyo kay Moses, hindi naman kayo naniniwala sa akin. Di ba? Todo believe nila kay Moses Doon sila na ng problema. Tapos sabi verse 47, but if you do not believe his writings, how will you believe my words? Para ba kasi sinasabi ni Christ hindi totoo naniniwala kayo sa mga sinulat niya. Kasi hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko. Di ba? Puzzle talaga siguro. Medyo mabigat talaga sa kanila yung teacher. Oo. Kasi unang-una, kilala nila si Jesus. Oo. Na Anak na karpentero. Oo, ang prophecy from the king. Dumaan sa backdoor. Tapos tayo. Kaya mag-fuse talaga sila. Ang expected kasi nila, Royal blood. royal blood. Kaya Saka nga. pwedeng manggaling. Kasi David no? Anak ni David. Anak ni David kasi, alam niyo yung scriptures dahil lalabas ang sa lahi ni David. Alam nila yun Iba't anak ka ni Oh. Alam ni Joseph na Kaya siguro kung tayo rin nandoon, confess din tayo. Hindi rin sa panahon natin, Sinabi din ng Biblia na kung sa saliksik nila, si Joseph kasi sa linya ni ni David. Kahit kasi Maria sa linya din ni David Si Joseph kay Tama David. naman Kasi wala yung interpretasyon nila. Alam nila mayaman. Alam nila kilalang tao. Kaya nga nag-join yung ibang mga disciple niya Biro mo, nagkaroon siya ng member na Simon the Silot. Makabayan yun Mandirigma yun. Ang inaasahan nun, digmaan talaga. May napanood ako na pelikula na contemporary ni Jesus, Prince ng Israel. Ewan ko napanood niyo yung Judah Ben-Hur. Talagang siya ang mayaman. Siya ang isa sa kinikilala ng Israel. Kaidara ni Jesus. Pero siya ay naakusahan na pumatay kasi pa ni Pilate Ang pinalitan ni Pilato, naakusahan siya na siya accidentally pinatay niya. Hindi naman talaga niya pinatay kasi nanonood sila sa pagdating, nalaglagan ng bato. Umano ang kabayo. Patay, bumagsak ang ulit. Siyang pinagbintaan. Tapos inano siya, tinulong siya at ginawa siyang sa barko, panggera. Iniligtas niya yung captain ng barko. Kasi sila. Ngayon, ginawa siyang anak, inampun siya. Yung pagbalik niya sa Judea, yung nag-akusa sa kanya, yun, pinakulong siya, na pati mga pamilya niya sa kulungan, ng mga pitongin, nagkapeto. Nagkaroon yun ng kagalingan kay Jesus. Pero ang ganda ng istorya pag napanood. Contemporary siya ni Jesus na
expecting ang mga tao na parang siya ang Jesus. Kasi from royal family. Okay, so letter B, about God's promises tayo, or promise. Sa Matthew chapter 5, verse 17 to 19, basa nga doon, 5:17 to 19, Huwag ninyong kalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang propeta at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalawang lahat at ang lupa, ngunit may isang tuldok o kudit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't ang sino mang magpapawalang bisa sa kalikitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumunod sa kautusan at natuturo ng mga tao sa mga tao na tutuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Amen. Do not think that I came to abolish. Para sa Tagalog, sabi niya, huwag niyong isipin na ako'y naparito para sa Tagalog, abolish, Alisin, tanggalin. tanggalin, i-delete o alisin, no? Ang sabi niya, no? But I came, sabi ng verse 17, no? Not to abolish. Ulitin ko, do not think that I came to abolish the law or the prophets. No? I did not come to abolish, but to fulfill. No? So, naparito ako hindi para i-abolish o ipawalang bisya. Naparito ako para isa katuparan, to fulfill. Kasi wala talagang tao na po pwede makapulfill. Sila makapagbubukas. Siya lang, no? I came to fulfill. Verse 18, For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Hindi raw, kahit daw yung pinakamaliit na, kailangan talaga magkaroon ng accomplishment. So, si Kristo ang naka-accomplish. Siya yung naka-fulfill. No? Tapos verse 19, Whoever then annuls one of the least of these commandments and teaches others to do the same shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever keeps and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. So, ibig sabihin, Matthew 5:17 to 19, si Kristo po ang siyang nakapulfill ng law. Meaning to say, it is the end to which it pointed. No? When Christ fulfilled, ibig sabihin parang yun na yung katapusan na tinatawag na pagsipat doon for you to maging ka kay Lord. No? Ang kailangan mo hindi ka na sa law titingin for you para matuwa sa iyo ang Diyos. Ang kailangan mo ngayon kilalanin yung nakapulpil ng law. And it was Christ. Christ was the only one who fulfilled the law. Hindi siya napalit para pawalang bisa yan, but to fulfill. So when he fulfilled the law, yun na po. Amen? Okay. 1 Peter 1:10 to 12. Letter C. Basa nga 1 Peter 1:10 to 12. Na sinasabi sa 1 Peter, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsimulat tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano ang kailangang panahon, itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng katotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga maluwalhati ang hahalili sa mga ito.
Oh. Ang sabi po sa English version, as to this salvation. Oh, pinag-usapan ng salvation, kaligtasan. In connection to salvation, kanino kaya yan? Okay, tuloy natin. So, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries. O yung mga propeta raw, nagpropesiya. Anong pinrapisay ng mga propeta? Grace. Sa biyahin dadating. In connection to salvation. No? Grace that would come to you. So, not just only prophesied, made careful searches and inquiries. Talaga nag-research sila, nagsaliksik sila. No? In connection to that salvation. Tapos verse 11, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. Ano meron doon? Sabi doon, yung kanilang pagsasaliksik, kung sino yun, di ba? At ito po ay udyok ng Espiritu ni Kristo. When the prophets of old, when they were seeking Christ, when they were inquiring Christ, searching Christ, it is all about the Spirit of Christ moved them. Yun galaw ng Espiritu ni Kristo. Lumantipan yun. Mga propeta yun. Ibig sabihin, yung Espiritu ni Kristo naroon na sa mga propeta. Di ba? Binanggit, Spirit of Christ Tapos, kaya pala nakakapag-predict sila ng suffering of Christ. Parang ginasihan ng Espiritu ni Kristo. Kaya pala binanggit for example, ni David ang Psalms chapter 22. Kaya pala binanggit ni Isaiah ang Isaiah 9:6, ni Micah 5:2. Puro prophecy about Christ yun pinag-aralan natin yung the Messianic theology of the Old Testament. Genesis pa lang. Di ba? Meron na silang mga propesiya. Okay? So, yan po yung maganda sinasabi. Verse 12, it was revealed to them that they were not serving themselves, but you in these things which now have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Even yung angels, ninasa nilang makita, Pero mapalad sana sila sa kanilang kapanahunan. Physical, andyan ang ating Panginoon Jesucristo. So, prophets told of the Messiah in 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12. Pangalawa, the Otis contains the gospel. Ang Old Testament, ibig sabihin, kinapapalooban ng Ebanghelyo. Yung tanong nyo nun dati, meron bang Ebanghelyo sa Lumang Tipan? Meron po. Galatians chapter 3 verse 8, tingnan niyo. Galatians chapter 3 verse 8. Bago pa ito nangyari ay inihayag na ng kasulatan na ipakawalang sala ng Diyos ang maningpil. Sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya at ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham. Sa pamagitan mo ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Amen. Ang sabi ng English version. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Di ba nakarinig ng Ebanghelyo si Abraham Old Testament, Lumang Tipan May Ebanghelyo na. Kaya pala sumampalataya si Abraham. At dahil sumampalataya, all the nations will be
bless. Amen? O, meron ng ebanghelyo sa lumang tipan, hindi sa bagong tipan lang. Isa sa recipient si Abraham. No? O, sabi sa NASB, no? The scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Amen? Preach the gospel beforehand to Abraham. O, di ba? Saying, all the nations will be blessed in you. Kaya nung sumampalataya siya, yun na po. So, the gospel preached to Abraham. In Hebrew chapter 3 verse 17 hanggang chapter 4 verse 2, yung gospel, it was preached to those in the wilderness. Oh. 3:17 hanggang chapter 4 verse 2 ng Hebreo. Yung ebanghelyo pala ipinangaral sa ano, no? 'Di ba mayroong church in the wilderness? Or to those in the wilderness? Hebrew chapter 3 verse 17. At sino-sino ang pinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba ba yung 40 years pa, na ang kanilang mga katawan ay nangabuhay sa iyang? Oh, di may ebanghelyo sa kanila. Nahimasuwayan na sila. Sabi ito, and verse 17, 3:17, and with whom was he angry for 40 years? Kanino siya nagalit? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? Verse 18, and to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? No? 19, so we see that they were not able to enter because of unbelief. Hindi sila naniwala. No. Chapter 4 verse 1, therefore, let us fear if while a promise remains of entering his rest, any one of you may seem to have come short of it. For indeed, we have had good news preached to us, just as they also. But the word they heard did not profit them. Oh? Nakarinig din sila ng ebanghelyo. No, yung mga Jew in the wilderness. Ang problema sa kanila, sabi rito, but the words, no, they heard did not profit them. Hindi sila nila pinakinabangan. Bakit? Because it was not united by faith in those who heard. Hindi sila sumampalataya sa mga napakinggan nila. Kaya sa halip na pakinabangan nila, because they did not believe, what happened to them? Diba? Ito yung mga pinarusahan sa wilderness. Ito yung mga disobedient, ito yung mga murmuring. Liran. May gospel na noon. Old Testament, may gospel na noon. Pag di ka naniwala sa gospel, wilderness ang buhay. Gospel means salvation. Diba? Mapahama kayo, gusto maligtas. Tingin dito. Ay. Or, letter B, letter C, Romans 1:1 and 2. Yep, ng Romans, o yung book of Romans. Basa? Paul, a bond servant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. Diba? Through his prophets. Kaya Christ was preached by the prophets according to the Scripture. Amen? Kaya, siya yung sentro. Di ba? Alam natin, bagong tipan lang. Amen? Okay, letter C. Number 3, God's instruction. Letter A. Specific portion were recorded for our instruction.
Ito po, na-record for our instruction. 1 Corinthians 10, 1 hanggang 12, especially verses 6 and 11. Oh. Kasi para bagang dito ang subject dito, ang itinuturo dyan ni Paul, yung karanasan ng mga Jew sa wilderness. Diba? At yung iba sa kanila nag-suffer talaga. Andyan nga yung ano dyan yung rock dyan So, ngayon po, ito naman, yung karanasan naman, kausap naman nila yung mga ni Paul, yung current na mga Kristiyano. Yung Corinthian Christian. Di ba? So, meron siyang itinuturo sa mga Kristiyano sa Corinto, karanasan ng mga Israel in the wilderness. Apo? May aral. Tinuturuan niya itong mga Corinthian Christian. Ngayon, itong mga Corinthian Christian, possible nakikita ni Paul kagaya nito mga to. Di ba? Kaya tayo mga bumabasa, sa panahon naman natin ngayon, yung buhay naman nila, ang siya natin tinitignan. So, dalawa ngayon ang sinisipat natin, Corinthian Christian, mga Israel na murmuring, mga disobedient, natala ang buhay nila para magbigay ng reminder, iwasan ang dapat iwasan, ganapin ang dapat ganapin. No? It was written, not just only a history. No? Their lives, their experience were written for us na magkaroon tayo ng idea o dapat natin gawin bilang mga mananampalataya in our generation. Verse letter B, all scripture is profitable for our instruction. Di ba? Kasama yun eh. Anong purpose ng scripture? For our instruction. It was inspired para maturuan. Amen? Okay, that's all. Ibig sabihin mag-preach na rin. Mag-preach ng Old Testament talaga, di ba? Okay, tayo po'y manalangin. Sige nga, Pastor Jennifer, close us in prayer. Manalangin. Kapag nakilang Diyos, Panginoon sila, salamat po Panginoon sa napakasaganang mana na narinig namin sa Panginoon. Lord, we pray na ito Panginoon ay maging lumalim sa amin po sa aming puso. Isipan po pala sa ganun. Ito po Panginoon ay lumawak pa Panginoon sa bawat tao na makakarinig ito pa rin. Lord, salamat Panginoon sa binigyan mo para pagturo na patuloy mo pa rin Panginoon na bigyan ng mga Panginoon o pala sa ganun. Kasi Panginoon, magkaroon pa ng karagdagan Panginoon mula sa iyo. Lord, salamat sa mga buhay na naghanda upang kami Panginoon ay paparito ang aming kagkasan, kapungat, pagpapalalo mo mula sa iyo. Kaya lubos tayong pinagpapasalamat. Salamat Panginoon, nawa sa aming pagkapasamantala sa iyong walay. Ikaw ang patuloy mag-ingat sa amin, makarami kami na ligtas Panginoon, kapayapat kay katagumpayan. Purihin ka sa pangalan sa iyo Panginoon. Amen. God bless po. Thank you po sa mga nasa online. Invited tayo. Invited ang pantas sa Soba ni Kap. Sa Sabado. Alas 2 ng hapon. Buti 18 pa lang sa Sabado, no? Di ba 25 yung ano yung kumangan natin? Kala ko nga, nasabay eh. 18. Formal dress lang. Gaganapin doon sa Phase 5Y. Yung court doon.